Siya ay halos mahimatay nang malaman niyang buntis ang kanyang anak matapos niya itong iwan sa kanyang kasintahan. Nakatanggap siya ng isang job opportunity sa abroad at nagawang iwan ang kanyang 10 taong gulang na babaeng anak sa bago niyang kasintahan. Sa loob ng 5 buwan nang makabalik siya ay kanyang nalaman ang pagbubuntis ng kanyang anak at labis siyang nasindak. Si Monique at ang kanyang anak na si Lena ay naglalakad noon papunta sa bahay ng bagong kasintahan ni Monique na si Julio. Hinahawakan ni Monique ng oras na yon ang kamay ng kanyang anak ng mahigpit. Binibigyan ito ng seguridad at pag-aalaga. Sakbit ni Lena ang kanyang backpack habang hinihila naman ni Monique sa kabilang kamay ang kanyang maleta na digulong. Madami silang dinadalang gamit dahil matagal-tagal din silang magkakawalay. Maganda ang sikat ng araw ng umagang yun at ang kalsada ay napakatahimik pa. Ang batang babae dala ang bigat ng puso na nagpipigil na lamang ng luha. Kinakabahan sa gagawing pag-iwan sa kanya ng kanyang ina. Si Monique naman ay pilit nagpapakita ng katapangan at pagkalakas ng loob sa kanyang anak nang hindi ito masyadong makadama ng takot. Pagdating sa bahay ni Julio, si Monique ay napatingin sa paligid at napansing ang paligid ay maayos at organisado. Ang ina ay napahinga lamang ng malalim. Gamit ang nanginginig niyang boses ay nagawa niyang konsultahin ang kanyang anak. Anak, alam kong mabigat to para sa atin. Hindi ko din kaya na malayo sa'yo. Pero ang trabahong naghihintay sa akin ay para din sa ating dalawa. Mabibigyan tayo nito ng magandang buhay sa hinaharap. Si Monique ay napahinto muna bago magpatuloy. Mag-uusap tayo araw-araw. Pangako, magbabalik din ako. Si Lena habang lumuluha ay napatungo na lamang. Alam ko po mami, mamimiss lang po kita ng sobra. Natatakot po akong mag-isa. Paiyak na tugon ng bata. Si Julio ay napansin na rin ang distress ng mag-ina kaya lumapit na ito kay Lena at lumuhod sa kanyang tabi nang masalubong ang tingin nito. Lena, alam kong mahirap pero aalagaan kita habang wala ang mami mo. Pwede kayong mag-video call araw-araw at lagi tayong maglalaro. Ipapasyal kita sa parke. Manunood tayo ng sine. Hindi mo mapapansin ang oras. Sambit ni Julio para pakalmahin ang kalooban ng mag-ina. Sa kabila ng salita ni Julio ay waring nag-aalinlangan pa rin si Lena at nalulungkot. Si Monique naman ay yumuko na rin para mayakap ang kanyang anak. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak at nagsabing, mahal na mahal kita anak. Mamimiss kita araw-araw, maniwala ka. Magiging maayos din ang lahat. Tatawagan kita tuwing gabi bago ako matulog at magsasama din tayong muli sa katagalan. Ilang sandali pa isang taxi cab na ang pumarada sa tapat ng tahanan ni Julio. Napagtanto rin ni Monique na mahuhuli na rin siya sa kanyang flight. Ang ina ay binigyan pa muna ang kanyang anak ng huling pagyakap bago pumasok sa cab. Naluluha at tumatanaw na lamang sa bintana. Si Lena ay nakatayo lamang sa tabi ni Julio, kumakaway sa kanyang ina habang lumuluha ng sobra. Humawak naman si Julio sa kanyang balikat para mapagaan ang kanyang pakiramdam. Kumaway naman pabalik si Monique sa kanyang anak. Sa kabila ng matinding bigat na kanyang nararamdaman, ang desisyon ng pagkakahiwalay niya sa kanyang anak ay mahirap para kay Monique. Pero naniniwala siyang ginagawa niya lamang yon para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa bawat sandali ng paglayo ay libu-libong katanungan ang pumuno sa kanyang isip. Hindi niya maiwasan na masisi ang sarili sa ginawa niyang pag-iwan sa kanyang kaisa-isang anak. Si Lena ay umiyak ng sobra, pilit kinukumbinsi ang sarili na ang lahat ay maaayos din gaya ng pangako ng kanyang ina. Sa bahay ni Julio ay pilit na ni Lena pinipigilan ang kanyang luha. Ang pagkakahiwalay niya sa kanyang ina ay sadyang mahirap, lalo na para sa kanya. Umaasa siya na sa kabila ng malayong distansya, ang pagmamahal pa rin na namamagitan sa kanila ay mananatili pa ring malakas. Ang buhay ni Monique at Julio ay mababago na ng tuluyan at walang magiging kamalay-malay si Monique sa nakakasindak na pangyayaring kanilang maisa sa buhay nang dahil sa kanyang naging desisyon. Ang paghihiwalayan na nagmistulang magandang solusyon ng mga sandaling yun ay maghahatid pala ng hindi mabilang na hamon at trials para sa kanilang dalawa. Si Monique ay nagpunta ng Germany kung saan may isang job opportunity na naghihintay sa kanya na hindi niya mahindian. Siya ay magiging bagong manager ng isang international company, isang posisyon na magbibigay sa kanya ng sahod na di hamak mas malaki kaysa sa sahod na nakuha niya sa Brazil. Si Monique at Lena ay madalas mamroblema sa financial.
Kaya ang tsansang ito para maisaayos ang kanilang buhay ay isang bagay na hindi maisantabi ni Monique. Ang pagsasamahan ni Monique at Lena ay sadyang matindi. Palagi silang nakakahanap ng lakas sa bawat isa. Ginawa ni Monique ang lahat ng magagawa niya para sa kanyang anak na nagagawa niyang magtrabaho sa mahabang oras at gumawa ng personal na pagsasakripisyo. Nakahandang gawin ni Monique ang lahat dahil sa hindi matutumbas ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Si Julio naman ay isang mabuti at mapangunawang binata na nakilala si Monique may 6 na buwan nang nakakaraan. Sila'y nagmahala ng sobra at mabilis na nakabuo ng matinding relasyon na hinulma ng pag-ibig. Nagtatrabaho si Monique bilang isang mekaniko. Bagamat mahirap lamang siya, ay napakayaman naman niya sa puso. Siya yung tipo ng tao na palaging handang tumulong sa mga nangangailangan. Isang araw ay nakatanggap si Monique ng isang tawag may kinalaman sa isang job offer sa Germany. Ang magkahalong emosyon ng kanyang nararamdaman, saya na magkakaroon ng magandang pagkakakitaan at lungkot sa idea na malayo sa kanyang anak. Nagawa namang sabihin ni Lena kay Julio ang kanyang pag-aalala na nakinig naman sa kanya ng seryoso. Alam kong isang mabigat na desisyon ang pag-alis mo, pero hindi mo pwedeng isantabi na lamang ang isang magandang oportunidad. Isipin mo na lang ang magandang hinaharap na pwede mong maibigay kay Lena kung sakali. Alam ko, honey, pero hindi ko kayang iwan ang aking anak na mag-isa. Ni hindi ko nga maimahe na malayo sa kanya ng ganong katagal. Sa puntong ito ay marahan ng hinawakan ni Julio ang kamay ni Monique at tinitigan ang mga mata nito ng may determinasyon. Naiintindihan ko, kaya nga pumayag ako sa idea na ako na munang mag-aalaga kay Lena habang ikaw ay nasa Germany. Nangangako ako na poprotektahan ko siya at paglalaanan ko siya ng pag-aalaga at pagmamahal na kanyang kailangan. Ang proposal ni Julio ay nagpasorpresa ng labis kay Monique na nagawa niyang mag-alinlangan ng ilang saglit. May tiwala siya sa kanyang kasintahan pero ang idea na iwan dito ang kanyang anak ay napakakomplikado. Sigurado ka ba, Han? Oo naman, mahal kita, syempre maging si Lena na rin. Nakahanda akong gawin ang lahat para sa inyo. Pangako ko na aalagaan ko siya na parang sarili kong anak. Ngayon kapag naging maayos ka na, di pwede ka nang magbalik para sa akin at kay Lena. Nakahanda kaming maghintay para sa'yo. Paglilinaw ni Julio. Kaya naman kahit mabigat sa puso ni Monique ay nagawa rin niyang sumang-ayon. Mabigat sa isang ina na malayo sa kanyang anak. Kaya sa araw ng kanyang nakatakdang paglisan ay magkahalong emosyon ang naipon niya sa kanyang sarili. Habang nasa biyahe papuntang airport, ang pagkabagabag sa isip ni Monique ay hindi na naglaho pa. Diyos ko, tama po ba ang ginagawa ko? Mabuti ba akong ina sa desisyon ko? Sana hindi ko ito pagsisihan. Kinukumbinsi na lamang ni Monique ang kanyang sarili na tama ang kanyang ginagawa sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan. 5 buwan ang nakalipas simula nang si Monique ay iwan si Lena sa pangangalaga ni Julio. Ngayon ay magbabalik na siyang muli sa Brazil. Dala ang pagkasabik na makitang muli ang kanyang anak. Ang 5 buwan na lumipas ay hindi naging tulad ng kanyang inaakala. Lalo't sa una ay mukhang nasa maayos lamang ang lahat. Si Monique at Lena ay nagkakausap ng madalas araw-araw sa pamamagitan ng video call. Kaya naman palagi pa rin nilang nakakamusta ang isa't isa. Waring naaalagaan naman ni Julio ng maayos ang kanyang anak at mukhang umaayon naman ang lahat sa napagplanuhan. Sa tuwing naririnig ni Monique ang kwento ng kanyang anak sa kung papaano itong pinapasaya ni Julio ay labis na gumagaan ang kanyang pakiramdam. Napakaswerte ko at nakilala ko ang lalaking tulad ni Julio. Gayunpaman, ang koneksyon ng mag-ina sa katagalan ay unti-unting nagbago. Napapansin na rin ni Monique na medyo kakaiba ang pananalita ng kanyang kasintahan at nabagabag siya pero hindi naman niya malaman kung bakit. May tinatago ba siya? Si Monique ay nag-aalala na naman ng sobra. Napansin na rin niya ang tila kawalang sigla ng kanyang anak sa mga huli nilang pagvi-video call. Malayong malayo sa masigla at palatawang bata na kanyang nakakausap sa phone na laging nasasabik sa kanya. Kaya naman, ang pag-agam-agam ni Monique ay mas lalo lamang naging matindi. Kaya ngayong nakabalik na siya sa Brazil ay sinekreto niya muna ang kanyang pasorpresang pagdating. Nasasabik na siyang makita si Julio at lalong-lalo na ang kanyang anak. Labis na kaba ang kanyang nararamdaman na halos tumalon na ang puso niya sa kanyang dibdib. Ang kanyang isip ay napupuno ng antisipasyon habang papalapit ng papalapit sa bahay ni Julio. Tama ba ang ginagawa ko na hindi ako magsabi sa kanila sa aking pagdating? Ilang sandali pa ay pumarada na ang taxi sa tapat ng bahay. Binayaran na agad ni Monique ang driver. Huminga ng malalim at naglakad papalapit sa pintuan. Bukas ito kaya't marahan na niya itong binuksan para tuluyan ng makapasok.
Umaasa si Monique na mabungaran ng masayang ekspresyon ng kanyang anak at minamahal. Pero ang kanyang naabutan ay isang bagay na ni minsan ay hindi niya inaakala. Si Lena ay nakaupo sa sopa, hinihimas ang tiyan niyang medyo malaki na dahil sa kanyang pagbubuntis, habang si Julio ay nasa tabi nito. Nadinig pa ni Monique ang malinaw na sinabi ni Julio. Hindi mo dapat sabihin to sa iyong ina, may pag-aalalang sambit ni Julio sa buntis na si Lena. Dito lamang din niya natanaw si Monique na nagagawa na pala silang pagmasdan. Anong ginagawa mo dito? Mami! Si Lena ay nanakbo na lamang papalapit sa kanyang ina ng may pagmamadali. Hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin mapaniwalaan ni Monique ang kanyang nakikita. Ang kanyang mundo ay waring gumuho ng bigla. Magpaliwanag ka, Julio. Anong nangyari dito? Si Lena at Julio ay nagpalitan na lamang ng tingin. Si Julio ay sadyang nabagabag noon at tila sobrang kinakabahan. May pagka-inosente namang nagsalita si Lena. Bakit ka malungkot, Mami? Si Julio naman ay nagawa ng lumapit kay Monique para iabot ang ilang dokumento. At mas lalo lamang nabagabag si Monique sa kanyang nabasa. Ang dokumento ay positibong pregnancy test na nagbigay kumpirma sa kanyang masamang hinala. Kailangan nating mag-usap, Monique. Hindi pa man natatapos magsalita si Julio ay labis nang napangunahan si Monique ng nararamdaman niyang galit. Kaya't dinuro-duro niya si Julio at kanyang pinagsisigawan. Anong ginawa mo sa anak ko? Halimaw ka. Si Julio naman kahit na natitigilan ay sinubukan namang depensahan ang kanyang sarili. Ha? Ano? Ba't mo naman ako panghihinalaan? Si Lena ay parang anak ko na rin. Kung ano man ang iniisip mo, alam mong hindi ko yun magagawa. Naging sarado naman ang isip ni Monique noon para makinig kaya nagpatuloy siya sa kanyang pag-aakusa. Paano mong nagawa sa anak ko yan? Bata pa siya. Si Monique ay naluluha ng sobra. Sinubukan ni Monique na bumalik sa kanyang anak para magtanong kung ano talaga ang nangyari. Pero ang sinasagot lamang niya ay wala siyang alam, sabay hingi ng patawad. Sa kabila ng tensyon ay pinilit pa rin ni Julio na mapakalma ang sitwasyon. Monique Han, kausapin mo muna ako nang makapagpaliwanag ako. Maupo ka muna at subukan mo kong unawain. Ikikwento ko ang lahat sa'yo. Si Monique ay hindi talaga maalisan ang tingin ng kanyang anak at dala na rin ng galit at paninibugo ay nagawa na niyang pagsalitaan ng malakas si Julio. Simula ngayon ay wag na wag ka nang lalapit sa akin at sa aking anak. Tatawag ako ng pulis, gago ka. Monique, kumalma ka lang. Tumahimik ka, halimaw ka. Agad nang hinawakan ni Monique ang kamay ng kanyang anak at dali-dali itong inalalayan papalabas ng bahay. Dahilan para maiwan si Julio ng nag-iisa. Dahil sa mga biglaang naging eksena, ngayon ay labis na nagsisisi si Monique sa ginawa niyang pag-iwan kay Lena sa ganong sitwasyon. Ilang sandali pa, dala ang sama ng loob ay nagawa ng tawagan ni Monique ang mga pulis nang walang pagdadalawang isip kung saan nagawa niyang i-report ang bawat detalye ng pangyayari. Mabilis din namang nagresponde ang mga pulis at agad nilang napusasan at na-detain si Julio. Kahit pa paulit-ulit niyang ikinatwira ng mga salitang anak ko siya. Anak ko siya. Wala akong ginawa sa kanya. Pero wala nang nakikinig sa kanyang sinasabi. Si Monique naman ay agad nang dinala si Lena sa isang doktor para ma-examine ng mabuti. Natuklasan niya na ang hormones ng kanyang anak ay nakalinya sa 4 na buwang pagbubuntis. Ang HGC levels ay elevated na nagkukumpirma ng pagdadalang tao ni Lena. Lumalaki na rin ang tiyan ni Lena kasabay ng paglaki ng dibdib nito na normal lamang na nangyayari sa ganong kalagayan. Mahinahong kinausap ni Monique ang kanyang anak. May detalye lamang nito kung ano talaga ang nangyari. Nais malaman ni Monique ang mga naging kaganapan sa loob ng 5 buwan ng kanyang pagkawala. Sinabi naman ni Lena na lagi lamang silang naglalaro ng kanyang bata ding kaibigan na si Michael sa kwarto. Naglalaro ng video games at gumagawa ng masasayang aktibidad. Pero si Julio, hindi ka ba niya sinaktan? Wala namang ginawa sa akin ng masama si Tito Julio. Nais malaman ni Monique ang katotohanan pero ang bawat sagot sa katanungan niya ay nagbibigay imahe lamang sa magandang pagsasama ni Lena at ni Julio. Kaya naman mas lalo lamang siyang nalilito at naguguluhan. Nilarawan ng doktor base sa kanilang pag-aanalisa na bukod sa ang pagbubuntis ni Lena ay nasa 4 na buwan na, ay hindi pa rin nila ma-visualize ng malinaw ang fetus sa ultrasound. Masyado daw kasi itong maliit. Malamang dahil sa edad ni Lena. Sinabi ng doktor na para mas malinawan ay kinakailangan pa nilang magsagawa ng ilang test nang kumpirma ng eksaktong lagay ng kalusugan ni Lena at kanyang baby.
Si Julio ay ganap na ring nakulong sa kasong rape na mabilis na ipataw sa kanya ayon sa batas ng Brazil. Sadyang komplikado lamang ang naging sitwasyon at hindi din handa si Monique na makinig sa kanyang pagpapaliwanag. Si Monique ay napayakap na lamang sa kanyang anak, pinapaunawa dito na magkakaroon na siya ng sarili niyang baby. Huwag kang mag-alala, nandito lang si Mami. Hindi kita iiwan. Gaya noon ay nakahanda ang mag-ina na humugot ng lakas sa isa't isa para makayanan ang lahat ng hamong dumarating sa kanilang buhay. Isang beses ay nagawang bisitahin si Lena ng kanyang kalaro na si Michael at masaya naman si Monique para sa kanyang anak na may kaibigan itong nakahandang sumuporta sa kanya sa mahirap na sandali ng kanyang buhay. Habang naglalaro ang dalawa sa kwarto ay nasa kusina naman si Monique para sila paghandaan ng juice na maiinom. Pagpasok niya sa kwarto ay nakita niya ang eksena na hindi niya inaasahan. Napagmasdan niya kung paanong himasin ni Michael ang tiyan ng kanyang anak at ang kakaibang mga tingin nila sa isa't isa. Ang imahe na yon ay sapat na para maunawaan ni Monique kung ano talaga ang tunay na nangyayari. Paglisa ni Michael ay agad nang tinabihan ni Monique ang kanyang anak para mahinahon itong tanungin patungkol sa kung ano man ang namamagitan sa kanilang dalawa ng kanyang kaibigan. Malapit ba kayong sobra ni Michael? Opo. Gusto mo ba siya? Boyfriend mo ba siya, anak? Ang pagka-inosente sa mukha ni Lena ay nagimabaw pa rin pero may bahid na ito ng pag-aalala. Pakiusap anak, magkwento ka kay Mami, sige na. Pangako hindi ako magagalit. Sambit ni Monique habang pilit na kinokontrol ang kanyang galit. Ang bata ay nanahimik ng sandali pero nagawa din itong aminin na si Michael ang crush niya sa eskwelahan. Gusto ko siya Mami at gusto niya rin po ako. Bigla na lamang naiyak ang bata kasabay ng pagkatulala ng kanyang ina. May nagawa po ba akong masama Mami? Nanakitang puso ni Monique nang dahil sa kanyang natuklasan. Nagpaliwanag ang bata na naging tahimik siya at hindi nagsabi kaagad dahil takot siya na mapagalitan. Nangako din po sa akin si Tito Julio na siya na lamang po ang magpapaliwanag sa inyo dahil nga po takot na takot akong magsabi. Nang matapos ang bawat eksena ay ganap nang pumunta si Monique sa estasyon para iurong ang kasong ipinataw niya kay Julio. Agad niyang iprinoseso ang lahat para mapalaya din ito agad-agad matapos may paliwanag sa mga pulis ang lahat. Wala din namang nasabi si Monique kay Julio kung di patawad at pasasalamat dahil sa pagiging ama nito sa kanyang anak. Pasensya ka na sa ginawa kong pagkakamali. Nabulag lang ako dahil sa labis kong pagkagalit. Patawad talaga. Naiintindihan ko. Kung ako man ay ganun din ang aking iisipin. Mahal kita at ganun din si Lena. Babantayan ko siya at aalagaan ko sa abot ng aking makakaya. Magkasama na rin silang dumalaw sa bahay ng batang si Michael para harapin ang kanilang magulang na hindi na rin masisisi ang inosente nilang mga anak sa nangyari. Bilang mga magulang ay nakahanda silang gabayan na lamang ang dalawang bata. Si Lena ay tuluyan nang nagdaan sa mga test at nakita na nasa maayos naman itong kalagayan habang si Julio at Monique naman ay wala pang isang buwan ay nagawa ng magpakasal. Bago pa man mapagdesisyonan ni Monique na umalis muli para balikan ang iniwan niyang posisyon, sigurado na si Monique at Julio sa pag-ibig na nararamdaman nila sa isa't isa. Kaya't napagdesisyonan na nilang ipangako ang habang buhay nilang pagsasama sa loob ng simbahan at sa harap ng Panginoon. Si Lena at Michael naman ay nagagawa pa ring magsama ng masaya nang may gabay na rin mula sa kani-kanilang mahal sa buhay.